Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, mahigit 500 reklamo na raw ang natanggap ng NTC o ng National Telecommunications Commission dahil sa mabagal na internet connection. Nangako naman ang mga telecommunications company na aayusin ang kanilang serbisyo. May report si Micaela Papa. May kasabihang money makes the world go round. Pero sa makabagong panahon, tila internet na ang nagpapaikot sa mundo. Pero paano kaya makikipagsabayan sa ikot ng mundo ang mga tulad ni Beng Ruiz kung singkupad naman daw ng pagong ang kanyang broadband connection? Nakatatlong magkakaibang service provider na raw siya sa isang taon dahil sa halip na 1 Mbps per second, laging 128 kbps o mas mabagal pa ang internet speed. O minsan, nawawala ng tuluyan. Pagkagabi, pag peak hours, madalas mawala yung signal, lalo na usually, doon pa yung maraming ginagawang nag-upload ka ng mga reports mo, nag-download ka ng mga documents, siya maglolo ko. Ayon sa National Telecommunications Commission, umabot na sa mahigit 500 reklamo ang kanilang natanggap mula January hanggang June ngayong taon. Poor services. Pagdating sa poor services, dalawa no? Meron tayong quality of signal. Ito yung mga nare-receive nilang signal sa internet. Saka yung poor services ng mga service providers in terms of handling a particular complaints. Madalas daw naaakit lang ang mga subscriber sa mabibilis na connection speed na ibinabandera sa mga patalastas. Ang hindi raw nila alam, kasabay ng pagdami ng subscribers na sakop ng isang cell site sa wireless broadband o fixed internet box naman sa DSL, ang pagbagal ng connection dahil paghahatian ng mga subscribers ang bandwidth. Kung lubos na nakaaapekto na raw sa serbisyo, pwedeng ipatigil ng NTC ang pagkuha ng bagong subscribers ng isang kumpanya. Pero napansin naman daw ng NTC na bahagyang umayos ang serbisyo ng mga telco mula nang maglabas ang ahensya ng kautusan na kailangang linawin sa mga advertisement ang minimum broadband speed at service reliability o ang porsyento sa isang buwan na hindi bumababa sa minimum broadband speed ang connection. Dapat din daw simulang aksyonan ng telco ang reklamo ng bawat subscriber sa loob lang ng 3 hanggang 5 araw. Aminado ang NTC, kulang ng ipin ang batas dahil 200 pesos lang ang multa kada araw hanggang hindi nalulutas ang problema. Habang parami ng parami ang mga subscriber, hindi na rin daw maiiwasan ang pagdami ng mga problema at complaint na natatanggap ng NTC. Pero ayon sa ahensya, dahil sa mahigpit na kompetisyon ng mga telecommunications companies, sila na raw mismo ang nagpapaganda ng kanilang serbisyo upang hindi sila mapag-iwanan ng kanilang mga kalaban. Ang Globe ina-upgrade na raw ang kanilang infrastructure para maging mas akma sa mga bagong serbisyo ng network. At naikadkad na po natin ang karamihan ng ating mga fiber optics. Ang susunod pong i-address dito yung ating wireless broadband experience. Mas mabilis. Ayon naman sa Sound Broadband, tuloy-tuloy ang kanilang pagdadagdag ng 3G sites at high-gain antennae para matugunan ang tumataas na bilang ng subscribers, partikular sa Metro Manila. Ang Smart naman, inuumpisahan na raw ang pagpapatupad ng kanilang mas mabilis na internet service. Kung may reklamo sa inyong broadband service, tumawag o mag-email lamang sa NTC One Stop Public Assistance Center. Micaela Papa, GMA News.